dito sa lawa ng Bled sa Slovenia. Sa maliit na bayang ito na napapaligiran ng Alps, na tila isang magandang tanawin, isang kuwento ng pag-ibig na parang sa fairy tale ang nagsisimula. Si Nea, isang babaeng Slovenian na nasa kalagitnaan ng kanyang 20 taon, ay nagmula sa isang pamilya na nagpapatakbo ng isang maliit na kapihan malapit sa Prešeren Square. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang kaibig-ibig. Lumaki siyang minamahal dahil sa kanyang masayahin at maalalahaning pag-uugali. Nagtapos siya ng music education sa Universidad ng Ljubljana at katatapos lang ng kanyang unang semestre sa Bled Elementary School. At isang araw ng summer vacation, sa isang cafe sa tabi ng lawa, nagtama ang kanilang mga mata ng isang lalaking Pilipino. Si Miguel Reyes, isang simpleng binata na nagtapos sa kolehiyo ng Human Kinetics at nangangarap maging isang guro sa elementarya. Nag-iipon siya ng pera mula sa kanyang mga part-time job para mag-isang maglakbay sa Europa. Muling nagkita ang dalawa sa Pletna, isang tradisyonal na bangkang desaguan na ginagamit na mula pa noong ika-2 siglo. Sa maikling paglalakbay patungo sa isla ng Bled, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa 79 na baitang na hagdanan patungo sa simbahan ng isla, pabirong sinabi ni Nea, "Kung bubuhatin mo ako paakyat sa hagdanang ito, tayo ay magiging magkasintahan na hindi maghihiwalay magpakailanman." Binuhat siya ni Miguel at mabilis na inakyat ang hagdanan, at sabay nilang pinatunog ang kampana ng mga hiling. Ngunit hindi nagtagal, bumalik sila sa katotohanan. Pareho silang nagsisimula pa lang sa kanilang mga pangarap. Sa magkaibang bansa, ang anino ng paghihiwalay ay bumabalot sa kanila. Noon nagpa siya si Nea. "Kung gugustuhin mo, handa akong iwan ang lahat at sumama sa iyo. Pero kailangan mo munang mag-propose sa akin." Dahil sa biglaang pagtatapat, hindi agad nakasagot si Miguel at maghapon siyang naglakad-lakad mag-isa. Gising buong gabi si Nea. Kinabukasan, dinala siyang muli ni Miguel sa isla ng Bled. Muli nilang inakyat ang 79 na baitang at tumayo sa harap ng simbahan. Pagkatapos nilang sabay na patunugin ang kampana, lumuhod si Miguel. "Nea, ipinapangako ko sa iyo ang isang matatag na kinabukasan at kaligayahan sa Pilipinas. Maging akin ka magpakailanman." Umiyak si Nea nang sabihin ni Miguel na maghapon siyang naghanap ng singsing noong nakaraang araw. Kaya't tinalikuran ni Nea ang kanyang pinapangarap na pagiging guro. Nagpakasal sila sa isang maliit na seremonya sa isla ng Bled at lumipad patungong Pilipinas. Ngayon, makalipas ang 2 taon, sa pagsisimula ng kanyang bagong buhay sa Pilipinas, sinabi ni Nea, "Kung hindi tayo sumakay sa plet na boat na iyon, hindi sana tayo nagkita." Sa bawat sagwa ng mga bangkero, pakiramdam ko'y papalapit din ang puso ko sa iyo. Ano kaya ang mga nangyari sa kanilang dalawa? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kuwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-set ng notification, at pagiging miyembro ay malaking tulong sa akin. Ang pangalan ko ay Nea. Ipinanganak at lumaki ako sa Ljubljana, ang kabiserang Slovenia. Alam niyo ba na ang pangalan mismo ng Ljubljana ay nangangahulugang kaibig-ibig? Noong bata ako, madalas itong ikuwento sa akin ni Mama. "Nea, anak, ikaw ay isang kaibig-ibig na bata na isinilang sa isang kaibig-ibig na lungsod." Nag-aral ako ng music education sa Universidad ng Ljubljana. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa piano, at interesado akong magturo sa mga bata. Dahil sa aking masayahin at maalalahaning pag-uugali, gusto kong makisalamuha sa mga tao, lalo na't may maliit na kapihan si Mama malapit sa Prešeren Square. At pagkatapos ng klase, tumutulong ako sa kanya doon. Gustong-gusto ako ng mga regular na customer ng cafe. May mga nagsasabi pa nga sa akin, "Nea, ikaw ang tunay na diwa ng Ljubljana. Napakakaibig-ibig mo." Sa tuwing nakakarinig ako ng ganoong papuri, mas lalo kong gustong magbahagi ng pagmamahal sa mas maraming tao. Iyon ang pinakamalaking dahilan kung bakit gusto kong maging guro. Pagkatapos kong magtapos sa universidad, sa wakas ay natanggap ko ang aking unang assignment, Bled Public Elementary School. Ito ay isang tourist city na medyo malayo sa Ljubljana kung saan ako ipinanganak. Nang marinig ko ang pangalang Bled, napuno ng kagalakan ang aking puso. Isang lungsod na may magandang lawa na napapaligiran ng Alps ang makapagtrabaho doon
Bilang isang guro ay isang pangarap. Ang unang semestre ay tunay na masaya. Ang mga malilinaw na mata ng mga bata, ang kanilang mga boses habang kumakanta kasabay ng aking pagtugtog ng piano, lahat ay eksakto tulad ng aking pinangarap. Siyempre, may mga pagkakataong nahihirapan ako dahil bago pa lang pero bawat araw ay masaya. Lalo na sa klase ng musika, kapag kumakanta ang mga bata, sa saliw ng aking piano, napupuno ng kasiyahan ang aking puso. Ito ang buhay na gusto ko, araw-araw kong iniisip, at dumating ang summer vacation. Karaniwan, umuuwi ang mga guro sa kanilang mga bayan o nagbabakasyon, pero nagpasya akong manatili sa Bled. Gusto kong tunay na maranasan ang ganda ng lungsod na ito. Sa panahon ng klase, abala ako sa paghahanda ng mga aralin at mga gawain sa eskwelahan kaya't wala akong sapat na oras para libutin ang Bled. Mula sa unang araw ng bakasyon, nagsimula akong maglakad. Dahan-dahan kong nilakad ang paligid ng lawa ng Bled, tinitingnan ang bawat detalye. Ayaw kong may makaligtaan kahit isang maliit na bagay. Nilakad ko ang mga eskinita na hindi madalas puntahan ng mga turista at hinanap ang mga maliliit na cafe na mga lokal lang ang nakakaalam. Ang makita at maranasan, ang lahat gamit ang sarili kong mga mata iyon ang gusto ko. Ilang araw na akong naglalakad ng ganoon. Isang hapon, habang naglalakad ako sa paligid ng lawa, naakit ako sa isang cafe na tinatawag na Belvedere, na tila isang tagong lugar na kailangang akyatin ng bahagya. Pagpasok ko pa lang sa entrance ng cafe, napahanga ako. Ang tanawin ng lawa ng Bled mula sa bintana ay napakaganda. Ang islang lumulutang sa gitna ng lawa ay kitang-kita at sa likod nito, ang Alps ay nakalatag na parang isang painting. Umupo ako sa tabi ng bintana at umorder ng cream cake, ang sikat na pagkain sa Bled. Habang kinakain ko ang malambot at matamis na cake, naisip ko, napakaswerte kong makapagtrabaho sa lugar na ito. Tahimik ang cafe. Karamihan sa mga customer ay mga lokal na namamasyal, hindi mga turista. Sa tahimik at payapang kapaligiran, dahan-dahan kong pinalipas ang oras, ngunit biglang napako ang aking tingin sa isang lugar. Isang lalaki na nakaupo sa kabilang dulo ng bintana, isa siyang Asyano. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko maialis ang aking tingin sa kanya. Ang kanyang anyo habang nakaupo na may background ng isla ng Bled ay parang isang obra maestra. Simple lang ang kanyang itsura, ngunit mayroon siyang kalmado at seryosong aura. Maya-maya, lumingon ang lalaki at nagtama ang aming mga mata. Nagulat ako at agad na inalis ang aking tingin. Pero pagkaraan ng ilang segundo, sumulyap ako ulit sa kanya at nakatingin pa rin siya sa akin. Sa pagkakataong ito, ako ang unang ngumiti. Ngumiti rin siya pabalik. Si Langgong Pakata Kanala, Nanggong Paka, may kakaibang kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Kahit isang salita ay hindi kami nag-usap, pero alam naming pareho kaming may kamalayan sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ang lalaki. Habang nagbabayad at papalabas, muli niya akong tiningnan. Ngumiti ulit ako bilang tugon. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati at umalis na sa cafe. Nanatili pa ako roon ng kaunti. Ano ang nangyari kanina? Nagkatinginan lang kami. Pero, bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit walang sagot. Matapos ang ilang sandali, umalis na rin ako sa cafe. Plano kong bisitahin ang isla ng Bled sa araw na iyon. Ang sumakay sa tradisyonal na bangkang desagwan na tinatawag na pletna, patungo sa isla iyon ang plano ko. Habang naglalakad ako patungo sa sakayan ng pletna, patuloy kong iniisip ang lalaking iyon. Baka magkita kami ulit? Maliit lang naman ang Bled. Sa pag-iisip nito, binilisan ko ang aking paglakad. Pagdating ko sa tabing lawa, ang isang pletna ay nagsasakay na ng mga pasahero. Kinikilig ako sa isiping sasakay ako sa bangkang ito na mula pa noong ika-labang siglo ay mano-manong sinasagwan. Habang umaakyat sa bangka, naghanap ako ng bakanting upuan at sa sandaling iyon parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang lalaking nakita ko sa cafe kanina ay nakaupo sa loob ng bangka. Nagulat din siya nang makita ako. Muli kaming nagkatinginan at sa pagkakataong ito, pareho kaming natawa. Hindi ako nag-atubili at umupo sa tabi niya.
Dahil sa aking pagiging palakaibigan, ako ang unang bumati. Hello, nakita kita sa cafe kanina, di ba? Papunta rin ako sa isla ng Bled. Nagkita na naman tayo. Medyo nagulat siya, pero agad siyang ngumiti at sumagot. Oo, tama ka. Napakaliit nga ng mundo. Ang kanyang boses ay kalmado at malumanay. Nagsimulang sumagwa ng mga bangkero at dahan-dahang umusad ang bangka patungo sa isla. Tinanong ko siya, saan ka galing? Nag-iisa ka lang bang naglalakbay? Mula ako sa Pilipinas. Oo, mag-isa lang akong naglalakbay, sagot niya. Pilipinas? Talaga? Narinig ko na napakaganda raw ng mga beach doon. Masigla kong sinabi. Ngumiti siya at nagpasalamat. Natural kaming nag-usap tungkol sa kung gaano kasarap ang cream cake sa cafe kanina at kung gaano kaganda ang lawa ng Bled. Sa maikling panahon, naging malapit agad kami. Nang tanungin ko ang pangalan niya, ipinakilala niya ang sarili bilang si Miguel Reyes. Ipinakilala ko rin ang sarili ko bilang si Nea. Sinabi ni Miguel na kakaiba ang pangalan ko at tinanong kung ano ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ko na tulad ng Jubiana, ang kahulugan nito ay kaibig-ibig. Bagay na bagay sa iyo ang pangalan mo, sabi ni Miguel. Naramdaman kong namula ang aking mukha. Habang papalapit ang bangka sa isla, naglakas loob ako. Miguel, sabi mo mag-isa ka lang naglalakbay, di ba? Mag-isa lang din ako. Kung okay lang sa iyo, sabay na tayong maglibot sa isla. Tila nag-alinlangan si Miguel ng sandali. Ngunit hindi nagtagal, pumayag din siya. Dumating ang bangka sa isla. Sabay kaming bumaba at pumasok sa loob. Pagkatapak ko pa lang sa isla ng Bled, hindi ko mapigilang mamangha. Ang buong isla ay nababalutan ng luntiyang kulay. At sa gitna nito ay nakatayo ang isang puting simbahan. Papunta sa simbahan, may mga hanay ng matatandang puno. Dahan-dahan kaming naglakad ni Miguel habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi gaanong madaldal si Miguel, pero sa tuwing may ipinapaliwanag ako, tumatango siya at seryosong nakikinig. Nagustuhan ko ang ugali niyang iyon. Isang kalmado at maingat na pakiramdam. Naglakad kami patungo sa simbahan. Ngunit sa daan paakyat, mayroong 79 na baitang na hagdanan. Ang sikat na hagdanan ng isla ng Bled. Miguel, alam mo ba ang alamat dito? Pabiro kong tanong. Anong alamat? Nagtatakang tanong ni Miguel. Kapag binuhat ng lalaking ikakasal ang kanyang nobya paakyat sa 79 na baitang na ito, sila ay mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Nakangiti kong sinabi. Ganoon ba? Sabi ni Miguel habang tinitingnan ang hagdanan. Hindi ako tumigil doon. Kaya, kung may bubuhat sa akin paakyat sa hagdanang ito, tayo ay magiging magkasintahan na hindi maghihiwalay magpakailanman. Isang biro lang iyon. Ngunit bigla akong tiningnan ni Miguel at seryoso siyang nagtanong. Talaga? Nagulat ako. Biro lang iyon, pero tila sineseryoso ni Miguel. Oo, may ganoong alamat daw, sabi ko ng medyo alanganin. Kung ganoon, subukan natin? Nakangiting sabi ni Miguel. Ano? Gulat na gulat ako. Biro lang iyon. Gusto ko ring subukan, sabi ni Miguel, nakangiti pa rin. Natulala ako. Seryoso ba talaga siyang bubuhatin ako paakyat sa hagdanan? Ngunit si Miguel ay nakatayo na sa harap ko, nakatalikod. Sakay na, sabi niya. Nag-alinlangan ako, pero parang huli na para tumanggi. Maingat akong sumakay sa likod ni Miguel. Mahigpit niyang hinawakan ang aking mga binti at tumayo. At nagsimula siyang maglakad. Akala ko dahan-dahan siyang maglalakad, pero mas mabilis pa sa inaasahan ko ang pag-akyat ni Miguel sa hagdanan. Wala siyang bahid ng pagod. 10, 20, 30 baitang. Habang paakyat kami, lalo akong humanga. Ang isang ordinaryong tao ay siguradong hihinto para magpahinga, pero si Miguel ay tuloy-tuloy lang. 50, 60, 70 baitang. Medyo humihingal na si Miguel, pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang mga hakbang. Ipinatong ko ang aking baba sa balikat ni Miguel at pinagmasdan ang tanawin. Habang tumataas kami, lalong gumaganda ang lawa ng Bled. 80, 70. Malapit na tayo, sabi ko kay Miguel. Kaunti na lang. At sa wakas,
Narating namin ang 79 na baitang. Ibinaba ako ni Miguel at huminga siya ng malalim. Ngunit mukha pa rin siyang relax. Paano ka naging ganyan kalakas? Namamangha kong tanong. Medyo nag-ehersisyo ako. Nakangiting sagot ni Miguel. Anong ehersisyo? Curious kong tanong. Medyong ehersisyo ang gagina. Medyong sagot. Nagtapos ako sa kolehiyo ng Human Kinetics sa Pilipinas. Ang major ko ay Physical Education, paliwanag ni Miguel. Physical Education? Ibig sabihin, guro ka rin. Gulat na gulat ako. Oo, nakapasa ako sa licensure exam for teachers at naghihintay na lang ako ng assignment. Napatanga ako. Nagtuturo ako ng musika sa Bled Elementary School. Nang marinig iyon, nagulat din si Miguel. Talaga? Pareho pala tayong guro. Oo nga eh. Natawa ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko, hindi ito simpleng pagkakataon lang. Lahat ay parang tadhana. Pumasok kami sa simbahan. Maliit ngunit magandang simbahan. May mga lumang fresko sa mga pader at isang imahen ni Birheng Maria sa altar. Sa isang sulok ng simbahan ay ang sikat na kampana ng mga hiling. Isang kampana na may alamat na kapag pinatunog, matutupad ang iyong hiling. Inaya ko si Miguel na sabay naming patunugin ang kampana. Tumango si Miguel. Sabay naming hinawakan ang lubid at pinatunog ang kampana. Kling, klang, kling, klang. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng simbahan. Isang malinaw at dalisay na tunog. Pumikit ako at humiling. Lihim kung ano ang hiniling ko. Pero totoo na kasama si Miguel sa hiling na iyon. Tumigil ang tunog ng kampana at iminulat ko ang aking mga mata. Tiningnan ko si Miguel at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Tahimik lang kaming nagkatinginan. Pakiramdam ko'y napakatagal ng sandaling iyon. Parang tumigil ang oras. Kahit na unang beses ko lang siyang nakilala, seryoso kong naisip na gusto ko siyang makasama ng mas matagal. Paglabas namin sa simbahan, nilibot namin ang isla. Habang naglalakad kami sa tabi ng lawa, nagkuwentuhan kami tungkol sa aming mga sarili. Sinabi ni Miguel na pagkatapos niyang mag-aral sa universidad, nag-ipon siya ng pera mula sa mga part-time job para sa kanyang Europe trip. Na ipinanganak at lumaki ako sa Ljubljana at natutunan kong makisalamuha sa mga tao sa pagtulong sa cafe ni Mama. Na ang dahilan kung bakit gusto kong maging guro ay dahil gusto kong magbahagi ng pagmamahal sa mga bata. Matapos pakinggan ang aking kwento, sinabi ni Miguel, "Napakabait mo namang tao, Nea." Namula ang aking mukha sa sinabi niya. Pagkatapos naming libutin ang isla, sumakay ulit kami ng pletna pabalik sa tabing lawa. Habang pababa kami sa bangka, nalungkot ako. Maghihiwalay na ba kami? Gusto ko pa siyang makasama. Noon, unang nagsalita si Miguel. Nea, gusto mo bang mag-dinner tayo? Natuwa ako. Sige. Saan tayo pupunta? Bled Castle Restaurant, okay ba? Maganda raw ang view doon, mungkahi ni Miguel. Perfect, sagot ko. Pumunta kami sa Bled Castle. Ang restaurant sa loob ng kastilyo ay napakaganda. Mula sa bintana, kitang-kita ang buong lawa ng Bled. Umorder kami ng wine at nag-usap kami tungkol sa tradisyonal na pagkain ng Slovenia at Pilipinas habang kumakain. Habang lumilipas ang oras, lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Dahil sa isang baso o dalawa ng wine, naging mas tapat ang aming pag-uusap. Ikinuwento ni Miguel ang buhay niya sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at nagkaroon ng ordinaryong kabataan. Ngunit ang pagtuturo sa mga bata ay isang bagay na talagang gusto niyang gawin. Ikinuwento ko rin ang aking mga pangarap. Na mula bata pa, gusto ko nang maging guro at sa wakas ay natupad na iyon na napakasaya ng unang semestre ko sa Bled. Habang nag-uusap kami, biglang tumahimik. Tiningnan ko si Miguel at tiningnan din niya ako. Sa labas ng bintana, palubog na ang araw. Ang lawa ng Bled ay nagkukulay dapit hapon. Naglakas loob ako. Miguel, sa totoo lang. Oo? Tiningnan ako ni Miguel. Huminga ako ng malalim. At sinabi ko, noong una pa lang kitang nakita sa cafe, naakit na ako sa'yo. Pagkasabi ko noon,
Uminit ang aking mukha. Masyado ba akong prangka? Ngunit nasabi ko na, sandaling hindi nagsalita si Miguel. Kumabog ang dibdib ko. Ngunit iniabot ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ang akin. Ako rin, mahinang sabi ni Miguel. Noong una kitang nakita, Nea, naisip ko na napakaganda mo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Tiningnan ko ang mga mata ni Miguel. Puno iyon ng katapatan. Magkahawak kamay kaming nagkatinginan. Nang gabing iyon, nanatili kami sa isang hotel sa tabi ng lawa ng Bled. Ang lawa na nakikita mula sa bintana ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Habang pinagmamasdan namin ni Miguel ang tanawin, naisip ko, hindi ito panaginip. Totoong nangyayari ito. At masaya ako. Kinabukasan, paggising ko, medyo nalilito pa ako. Mula sa bintana, nakikita ang lawa ng Bled at sa tabi ko ay natutulog si Miguel. Ang mga nangyari kahapon ay parang isang mabilis na pelikula. Lahat ay parang panaginip. Ngunit totoo. Nagising si Miguel. Nagkatinginan kami at ngumiti. Nagkatinginan kami, kahit walang salita, alam namin ang nararamdaman ng isa't isa. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Tanong ni Miguel. Nag-isip ako at sumagot, gusto kong ipakita sa iyo ang eskwelahan kung saan ako nagtatrabaho. Eskwelahan? Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Oo, ang Bled Elementary School. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano ako kasaya sa trabaho ko, nakangiti kong sinabi. Pumayag si Miguel. Umalis kami sa hotel at pumunta sa eskwelahan. Dahil bakasyon, sarado ang eskwelahan, pero nang sabihin ko sa security guard na may naiwan ako, binuksan niya ang pinto ng faculty room. Pagpasok ko sa faculty room, tuwang-tuwa ako. Ang aking mesa, ang aking upuan, ang mga drawing ng mga bata sa pader lahat ay nandoon pa rin. Ito ang pwesto ko. Pinakita ko kay Miguel. Sa pianong iyan ako nagtuturo ng musika sa mga bata. Tumingin si Miguel sa paligid at sinabi, napakagandang lugar. Siguradong masaya kang nagtatrabaho dito, Nea. Natuwa ako sa sinabi niya. Miguel, magiging isang mahusay na guro ka rin sa Pilipinas. Ngumiti si Miguel. Pero ang ngiting iyon ay may bahid ng lungkot. Naramdaman kong may mali. Bakit? May problema ba? Tanong ko. Sandaling nag-alinlangan si Miguel bago nagsalita. Nea, kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Sa mga salitang iyon, parang gumuho ang mundo ko. Alam ko iyon. Pero nang marinig ko mismo mula kay Miguel, sobrang nalungkot ako. Kailan? Nanginginig kong tanong. Pagkatapos ng 1 linggo, sagot ni Miguel. 1 linggo? 1 linggo na lang ang natitira? Hindi ako makapagsalita. Nagpatuloy si Miguel. Gusto ko sanang makasama ka, Nea, pero malupit ang katotohanan. Ano ang mangyayari sa atin? Hindi ko masagot ang tanong na iyon. Oo nga, ano ang mangyayari sa atin? Pareho kaming nagsisimula pa lang sa aming mga pangarap sa magkaibang bansa. Natahimik kami. Tahimik ang faculty room. Mula sa bintana, nakikita ang lawa ng Bled, ngunit hindi na ito mukhang maganda sa aking paningin. Huminga ako ng malalim. At sinabi ko, Miguel, wag muna nating isipin iyan. Ano? Tiningnan ako ni Miguel. Ano man ang kahantungan, masaya tayo ngayon, di ba? Sa natitirang 1 linggo, gumawa tayo ng magagandang alaala. At ang mga susunod na mangyayari, saka na natin isipin. Sinubukan kong maging masigla. Tiningnan ako ni Miguel sandali bago tumango. Sige. Tama ka, Nea. Hinawakan ko ang kamay ni Miguel at nagmungkahi ako. Pumunta tayo sa bayan ko, sa Ljubljana. Napakagandang lungsod noon. Maglakbay tayo. Ngumiti si Miguel. Sige. Umalis kami sa eskwelahan at pumunta sa Ljubljana. Habang nasa tren, muli kaming masayang nag-usap. Napagkasunduan naming kalimutan ang mabigat na usapan kanina. Pagdating namin sa Ljubljana, tuwang-tuwa ako. Ang maipakita kay Miguel ang lungsod kung saan ako ipinanganak at lumaki. Pumunta kami sa Preseren Square. Sa gitna ng Guangchan, nakatayo ang estatwa ni Franz Preseren, isang sikat na makata ng Slovenia. Sa paligid ng Guangchan, may mga magagandang gusali at maraming tao. Doon, itinuro ko ang isang sulok ng Guangtan. Iyon ang cafe ni Mama.
Tumingin si Miguel doon. Isang maliit ngunit maginhawang cafe. Gusto mong pumasok? Tanong ko. Tumango si Miguel. Pumasok kami sa cafe. Si Mama ay nasa counter. Gumagawa ng kape. Nang makita niya ako, nagulat siya at tumakbo palapit. Nea, kailan ka dumating? Bakit wala ka sa bled ngayong bakasyon? Tanong ni Mama. Ma, may ipapakilala ako sa'yo. Itinuro ko si Miguel. Tiningnan ni Mama si Miguel at nanlaki ang mga mata. Nagulat siya na may kasama akong isang lalaking Asyano. Hello po, ako po si Miguel Reyes. Magalang na bati ni Miguel. Galing po ako sa Pilipinas. At boyfriend ko po siya, namumula kong sinabi. Sandaling hindi nagsalita si Mama. Ngunit hindi nagtagal, ngumiti siya at sinabing, sige, maupo kayo. Umupo kami sa loob ng cafe. Si Mama mismo ang nagtimpla ng aming kape habang maingat na tinitingnan si Miguel. Ano ang trabaho mo sa Pilipinas? Tanong ni Mama. Magiging guro po ako sa elementarya, sagot ni Miguel. Guro? Nagulat si Mama. Guro rin si Nea. Opo. Kaya siguro mas nagkakasundo kami, nakangiting sabi ni Miguel. Tiningnan ako ni Mama at ngumiti. Ang ngiting iyon ay may halong iba't ibang emosyon, kasiyahan, pag-aalala, at isang bagay na hindi ko maintindihan. Nagpalipas kami ng oras sa cafe. Kami ni Miguel ay natural na nag-usap na parang mag-asawa na. Nangangarap tungkol sa hinaharap. Paano kaya kung magkasama tayo? Maaari kaya tayong mamuhay ng masaya habang nagtuturo sa mga bata? Mula sa malayo, pinagmamasdan kami ni Mama. At habang nasa banyo ako, lumapit siya kay Miguel. Miguel! Mahinang tawag ni Mama. Po! Tumingala si Miguel. Tinitigan ni Mama si Miguel at sinabing, salamat. Matagal ko nang hindi nakikitang ganito kasaya ang anak ko. Tila nagulat si Miguel. Naku, ako po ang dapat. Pinutol ni Mama ang sasabihin ni Miguel. Si Nea ay mabait at maalalahaning bata mula pa noon. Pero minsan, masyado siyang nag-aalala sa iba at itinatago ang sarili niyang damdamin. Pero ngayon, nakikita kong tunay siyang masaya. Sandaling huminto si Mama bago nagpatuloy. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Ang mga tunay na mahahalagang bagay sa buhay ay dapat kunin ng may tapang. Pagkasabi noon, bumalik si Mama sa counter. Naiwan si Miguel na iniisip ang mga sinabi ni Mama. Pagbalik ko mula sa banyo, tinanong ko si Miguel, ano ang pinag-usapan ninyo? Wala lang iyon. Nakangiting sagot ni Miguel. Pero tila may nagbago sa kanyang mga mata. Ilang araw kaming nanatili sa Ljubljana. Ang Ljubljana Castle, ang Dragon Bridge, ang mga cafe sa tabi ng ilog, lahat ng paborito kong lugar ay pinuntahan namin ni Miguel. Sa Dragon Bridge, namangha si Miguel sa mga estatwa ng dragon na nagbabantay sa tulay. Ipinaliwanag ko sa kanya ang alamat ng tulay na ito. Ang kuwento na kapag isang dalisay na dalaga ang tumawid sa tulay, ikakawag ng dragon ang buntot nito. Kung ganoon, kapag tumawid si Nea, ikakawag ng dragon ang buntot nito, pabirong sabi ni Miguel. Natawa ako at bahagyang pinalo ang braso niya. Nang umakyat kami sa Ljubljana Castle, kitang-kita ang buong lungsod. Itinuro ko kay Miguel ang lugar kung saan ako lumaki. Doon sa mga bahay na may pulang bubong, nandoon ang bahay namin. Sinundan ni Miguel ang direksyon ng aking daliri at tumango. Ang iyong bayan, Nea, mahinang sabi ni Miguel. Oo, dito ako ipinanganak at lumaki, sagot ko, at malapit ko na ring iwan. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Habang umiinom kami ng kape sa isang cafe sa tabi ng ilog, maingat naming pinag-usapan ang aming hinaharap. Sinabi ni Miguel na pagbalik niya sa Pilipinas, plano niyang mag-part-time sa isang review center habang naghihintay ng assignment. At kapag dumating na ang assignment, hindi niya alam kung saan siya mapupunta. Maaaring sa Maynila o sa isang maliit na probinsya. Habang pinapakinggan ko iyon, nakaramdam ako ng di matiyak na pag-aalala. Ang aming hinaharap ay talagang hindi sigurado. Mabilis na lumipas ang panahon, at isang linggo na lang bago umalis si Miguel, bumalik kami sa Bled. Sinabi ni Miguel na gusto niyang doon gugulin ang kanyang mga huling araw.
Ngunit sa unang gabi ng aming pagbabalik, tiningnan ako ni Miguel ng seryoso. Nea, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Kumabog ang dibdib ko. Alam kong darating ang usapang ito. Pero ayaw kong marinig. Sige, sabihin mo, nanginginig kong sagot. Huminga ng malalim si Miguel at sinabi, ano ang gagawin natin sa relasyon natin? Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. At ikaw, kailangan mong manatili dito. Sandali akong natahimik. Maraming bagay ang pumasok sa isip ko. Ang isiping hindi kami maaaring maghiwalay. Ngunit ang kawalan ng ideya kung paano ito gagawin. At naglakas loob akong magsalita. Kung gugustuhin mo, Miguel, susunod ako sa iyo. Ano? Nagulat si Miguel. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. At sinabi, pupunta ako sa Pilipinas. Iiwan ko ang trabaho ko bilang guro dito. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Miguel. Mag-propose ka sa akin, sabi ko. Natigilan si Miguel. Matagal siyang hindi nagsalita. Naghintay ako. Pero hindi sumagot si Miguel. Miguel, mahina akong tawag. Tumingala si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Nea, ako. Nagsimula siyang magsalita pero hindi niya tinapos. Alam ko na, hindi pa handa si Miguel. Masyado ko siyang minadali. Okay lang. Pag-isipan mo muna. Nakangiti kong sinabi, kahit nanginginig ang boses ko. Nang gabing iyon, magkahiwalay kaming natulog. Pero hindi ako makatulog. Nagkamali ba ako? Masyado ba akong humiling ng malaki? Nabibigatan na ba si Miguel sa akin? Maraming tanong ang umiikot sa isip ko. At dumating ang takot. Paano kung iwan ako ni Miguel? Kinabukasan, maagang nagising si Miguel. Gising pa rin ako, nakahiga sa kama. Narinig ko siyang nagbibihis. Saan ka pupunta? Tanong ko. Tiningnan ako ni Miguel. Gusto ko munang maglakad mag-isa. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Sa mga salitang iyon, parang gumuho ang puso ko. Oras para mag-isip. Alam ko ang ibig sabihin noon. Sige, halos hindi ko masabi. Bago umalis si Miguel, may lungkot sa kanyang mukha. Pero walang salitang lumabas at isinara niya ang pinto. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Tumulo ang mga luha ko. Bakit naging ganito? Isang linggo lang ang nakalipas. Napakasaya namin. Tapos na ba ang lahat? Maghapon akong nanatili sa kwarto ng hotel. Hinihintay si Miguel habang iniisip ang lahat ng posibleng mangyari. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung kinuha na niya ang mga gamit niya at umuwi na sa Pilipinas? Paano kung iniisip niyang pagkakamali ang pagkikita namin? Pinahirapan ako ng mga isiping iyon. Paulit-ulit kong hinawakan at binitiwan ang aking telepono. Tatawag ba ako? O maghihintay? Pero hindi ako tumawag. Dahil sinabi ni Miguel na kailangan niya ng oras para mag-isip. Dumating ang gabi. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lawa ng bled ay nababalot ng dilim. Hindi ko binuksan ang ilaw at nanatili akong nakaupo sa dilim. Noon, bumukas ang pinto. Bumalik si Miguel. Agad akong tumayo. Tiningnan ko ang mukha ni Miguel, pero hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Saan ka galing? Tanong ko. Naglakad-lakad lang, maikling sagot ni Miguel. Gusto ko pa sanang magtanong, pero pinigilan ko ang sarili ko. Humiga si Miguel sa kama at pumikit. Mukhang nakatulog agad siya. Pero ako, hindi makatulog. Kahit nasa tabi ko si Miguel, pakiramdam ko'y napakalayo niya. Gising buong gabi, iniisip ko, ano kaya ang sasabihin ni Miguel bukas? Makikipaghiwalay kaya siya? O sasabihing magkaibigan na lang kami? Ano man ang sagot, kailangan kong maging handa. Pero sa isang bahagi ng puso ko, ayaw kong sumuko. Ang pagnanais na makasama si Miguel iyon ay hindi nagbago. Kinabukasan, ginising ako ni Miguel. Nea, gising na. Narinig ko ang boses ni Miguel. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Dahil hindi ako nakatulog, mabigat ang aking katawan at masakit ang ulo ko. May pupuntahan tayo, sabi ni Miguel. Bangag akong bumangon at nagbihis. Sumunod ako kay Miguel palabas.
Naglakad kami patungo sa tabing lawa at papunta sa sakayan ng Pletna. Pupunta tayo sa isla ng Bled? Gulat kong tanong. Oo, gusto kong sabay tayong pumunta sa huling pagkakataon, sagot ni Miguel. Huling pagkakataon. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ko. Mukhang makikipaghiwalay na nga siya. Naisip ko. Sumakay kami sa Pletna. Ang parehong bangka na sinakyan namin noong una kaming nagkita. Noon, puno ako ng kilig. Ngayon, puno ako ng lungkot. Nagsimulang sumagwan ang mga bangkero. Dahan-dahang umusad ang bangka patungo sa isla. Tahimik si Miguel, hindi rin ako makapagsalita. Tahimik kaming naglakbay. Tumingin ako sa labas. Sa bawat sagwan ng mga bangkero, umaalon ang tubig. Kasabay ng ritmo nito, nanginginig din ang puso ko. Naalala ko noong unang beses akong sumakay sa bangkang ito. Hindi ko akalaing magiging ganito. Noon, puro kilig at saya lang. Dumating kami sa isla. Unang bumaba si Miguel at sumunod ako. Naglakad si Miguel patungo sa simbahan. Tumayo kami sa harap ng 99 na baitang. Akyat tayo, sabi ni Miguel. Sabay kaming umakyat sa hagdanan. Sa pagkakataong ito, naglakad lang kami, dahan-dahan. Bawat baitang. Pakiramdam ko'y maiiyak ako. Naalala ko noong una kaming umakyat dito, noong binuhat ako ni Miguel at mabilis na umakyat. Napakasaya ko noon. Sa bawat baitang na inaapakan ko, iniisip ko, ito na ba ang huli? Hindi na ba kami muling aakyat dito ni Miguel? Pagdating namin sa ika-70 baitang, naramdaman kong tumulo ang mga luhang pinipigilan ko. Yumuko ako para itago ang aking mga luha. Umaasang hindi mapapansin ni Miguel. Inapakan namin ang ika-90 na baitang at tumayo sa harap ng simbahan. Binuksan ni Miguel ang pinto at pumasok. Tahimik ang simbahan, walang ibang tao kundi kami. Lumapit si Miguel sa kampana ng mga hiling at lumingon sa akin. Sabay nating patunugin, sabi niya. Tumango ako. Sabay naming hinawakan ang lubid. Nanginginig ang kamay ko. Sa isiping ito na ang huli. Kling! Klang! Umalingaw-ngaw ang tunog. Isang malinaw at dalisay na tunog, katulad noong una kaming pumunta. Pero ang puso ko ay ibang-iba. Noon, puno ng pag-asa at kilig. Ngayon, puno ng lungkot at kaba. Tumigil ang tunog ng kampana. Nakapikit pa rin ako. Ayaw kong makita niya akong umiiyak. Nea, tawag ni Miguel. Iminulat ko ang aking mga mata. Tiningnan ko si Miguel. Pero si Miguel, nakaluhod. Nagulat ako. Anong nangyayari? Bakit nakaluhod si Miguel? May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon, at binuksan niya ito. Sa loob, may isang singsing. Parang huminto ang paghinga ko. Nea, nanginginig na sabi ni Miguel. Maghapon akong nag-isip kahapon tungkol sa ating hinaharap at napagtanto ko, sandaling huminto si Miguel bago nagpatuloy. Hindi ko kayang isipin ang hinaharap ko kung wala ka. Ang maging guro sa Pilipinas ay mahalaga, pero walang kabuluhan kung hindi kita kasama. Tinakpan ko ang aking bibig. Parang sasabog na ako sa iyak. Nagpatuloy si Miguel. Maghapon akong naghanap ng singsing sa buong Bled kahapon. Gusto kong mahanap ang perpektong singsing para sa iyo. Umiyak ako. Malakas na iyak. Nea, tinawag ni Miguel ang pangalan ko. Will you marry me? Sumama ka sa akin sa Pilipinas. Ipinapangako ko sa iyo ang isang matatag na kinabukasan at kaligayahan, maging akin ka, magpakailanman. Tumango ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Umiiyak lang ako habang tumatango. Tumayo si Miguel at niyakap ako. Mahigpit kaming nagyakapan sa loob ng simbahan. Talaga? Akala ko iiwan mo na ako, umiiyak kong sinabi. Pasensya na. Kailangan ko ng oras para mag-isip, pero ang sagot ay alam ko na, mula pa sa simula, sabi ni Miguel. Tiningnan ko ang mukha ni Miguel. Puno ng katapatan. Mahal kita, Nea, sabi niya. Mahal din kita, Miguel. Sa unang pagkakataon, sinabi ko iyon. Isinuot ni Miguel ang singsing sa aking daliri. Sakto.
Muli naming pinatunog ang kampana. Sa pagkakataong ito, bilang kampana ng aming pangako. Kling, klang, pinuno ng tunog ang simbahan at tila binabasbasan ang aming hinaharap. Ang tunog ng kampana ngayon ay iba sa una, mas maliwanag, mas puno ng pag-asa. Ngumiti ako kay Miguel habang umiiyak sa tuwa. Paglabas namin sa simbahan, tinanong ko si Miguel, "Sigurado ka ba talaga? Sa pagsama ko sa Pilipinas?" Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay. "Kung wala ka, Nea, wala ring saysay ang buhay ko. Sabay tayong pumunta." Ngumiti ako. Habang umiiyak sa tuwa, habang pababa kami sa 99 na baitang, naisip ko, ang hagdanang ito ang nag-ugnay sa atin. Mula pa noong unang binuhat ako ni Miguel paakyat, nakatadhana na pala. Habang paalis kami sa isla, tiningnan ko ang lawa ng Bled. Sa magandang lugar na ito, natanggap ko ang pinakamalaking regalo sa aking buhay, isang taong minamahal, at isang hinaharap na magkasama. Habang pabalik kami sa tabing lawa sakay ng Pletna, sinabi ko kay Miguel, ang bangkang ito ang nag-ugnay sa atin. Sa bangkang ito rin tayo unang nagkita, di ba? Ngumiti si Miguel. Oo, paano ko makakalimutan iyon? Ngumiti rin ako. Ganoon din ang naramdaman ko. Sa bawat sagwa ng mga bangkero, pakiramdam ko'y papalapit din ang puso ko sa iyo. Magkahawak kamay naming pinagmasdan ang lawa. Simula pa lang ito, sabi ni Miguel. Oo, simula pa lang, sagot ko. Ang lawa ng Bled ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang Alps ay nakamasid sa amin, at ang aming pag-ibig ay nagsimula. Ang unang dapat makaalam ng balita ng aming engagement ay si Mama. Muli kaming naglakbay patungong Ljubljana. Sa loob ng tren, paulit-ulit kong tinitingnan ang singsing sa aking daliri. Gusto kong tiyakin na hindi ito panaginip. Ang singsing ay maliit ngunit detalyado. Ang singsing na maghapong hinanap ni Miguel. Habang tinititigan ko ang kumikinang na singsing, masaya ako. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Kinakabahan ka ba? Kaunti, tapat kong sagot. Ano kaya ang sasabihin ni Mama? Mukhang kinakabahan din si Miguel. Kinakabahan din ako. Unang beses kong makikilala ang biyenan ko. Natawa ako. Okay lang si Mama. Gusto ka niya. Talaga? Tanong ni Miguel. Oo. Hindi mo ba nakita ang itsura ni Mama noong huli kang pumunta? Tuwang-tuwa siyang makitang masaya ang anak niya. Buong kumpiyansa akong sinabi. Gabi na nang makarating kami sa Ljubljana. Puno ng tao ang President Square. Maraming turista at mga lokal na namamasyal. Habang papalapit kami sa cafe ni Mama, kumakabog ang dibdib ko. Paano ko sasabihin? Ma, ikakasal na ako. Ganito ba kabilis? O dahan-dahan kong ipapaliwanag? Maraming ideya ang pumasok sa isip ko. Binuksan namin ang pinto ng cafe. Si Mama ay nasa counter, kausap ang isang customer. Nang makita kami, kumaway siya. Pagkaalis ng customer, lumapit si Mama. Bumalik na naman kayo? Boring ba sa Bled? Ma, may sasabihin po ako. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ako ni Mama sa mukha at tila naramdaman niyang may mahalaga akong sasabihin. Ano iyon? Itinaas ko ang aking kamay. Kumislap ang singsing sa aking daliri. Sandaling hindi nagsalita si Mama at dahan-dahan siyang ngumiti. Totoo ba iyan? Tanong ni Mama. Opo, nag-propose si Miguel. Pupunta po ako sa Pilipinas, sabi ko. Tiningnan ni Mama si Miguel. Si Miguel ay nakatayo na kinakabahan. Welcome, manugang, sabi ni Mama. Sa mga salitang iyon, lumiwanag ang mukha ni Miguel. Nakahinga rin ako ng maluwag. Niyakap kami ni Mama. Congratulations, Nea. Maging maligaya ka. Umiyak ako sa yakap ni Mama. Salamat, Ma. Kinausap din ni Mama si Miguel. Alagaan mo ang anak ko. Siya ang pinakakaibig-ibig na bata sa buong mundo. Opo. Pagsisikapan kong paligayahin siya habang buhay, seryosong sagot ni Miguel. Nang gabing iyon, maagang isinara ni Mama ang cafe. At naghanda siya ng espesyal na hapunan para sa amin. Ang signature mushroom soup ni Mama, schnitzel, at ang paborito kong putika, isang tradisyonal na cake mula pa noong bata ako. May kandila pa sa mesa,
Lahat ay inihanda ni Mama ng may pagmamahal. Habang kumakain, pinag-usapan namin ang aming mga plano. Sinabi kong kailangan kong mag-submit ng resignation letter sa eskwelahan sa BLED. Sigurado ka ba dyan? Nag-aalalang tanong ni Mama. Ang pagiging guro na matagal mo nang pinangarap. Okay lang po. Pwede rin naman akong maging guro sa Pilipinas. Ang mahalaga ay kasama ko si Miguel. Buong kumpiyansa kong sagot. Hinawakan ni Mama ang aking kamay. Dalaga ka na talaga. Anak, may luha sa mga mata ni Mama. Nagpatuloy siya. Nea, ang gusto lang ni Mama ay maging masaya ka. Sa Pilipinas man o saan man, kung masaya ka, sapat na iyon. Niyakap ko si Mama. Magiging masaya po ako, Ma. Talagang magiging masaya ako. Tumingin din si Miguel sa amin at tahimik na yumuko. Pagkatapos kumain, nagtimpla si Mama ng kape. Sandali akong umalis para pumunta sa banyo. Sa sandaling iyon, naiwan si Mama at si Miguel. Ayon sa kwento ni Miguel sa akin kalaunan, mas marami pa palang sinabi si Mama sa kanya. Miguel, mahinang tawag ni Mama. Po? Kinakabahang sagot ni Miguel. Humigop si Mama ng kape at nagsalita. Dadalhin mo si Nea sa Pilipinas, tama? Opo. Sagot ni Miguel. Tumango si Mama at sinabi, hindi pa kailanman umalis si Nea dito. Sa Ljubljana siya nag-aral at sa kalapit na BLED lang siya nagtrabaho. Ngayon, pupunta siya sa kabilang panig ng mundo. Nalungkot si Miguel. Aalagaan ko po siya ng mabuti, ngumiti si Mama at sinabi. Alam kong aalagaan mo ng mabuti ang anak ko. Kung hindi, hindi ko siya papayagang umalis. Pero mangako ka na hindi siya malulungkot, na hindi niya mararamdamang mag-isa siya sa isang dayuhang lugar. Seryosong sumagot si Miguel. Ipinapangako ko po, tatanggapin din siya ng pamilya ko ng buong puso. Muling nagsalita si Mama. At kung sakaling hanap-hanapin niya ang lugar na ito, huwag kang magtatampo. Ganoon talaga ang pakiramdam para sa sariling bayan. Tumango si Miguel. Opo, dadalaw din po kami ng madalas. Hinawakan ni Mama ang kamay ni Miguel. Salamat. Sa pagmamahal mo sa anak ko. Pagbalik ko mula sa banyo, nakita ko sila. Magkahawak kamay na nag-uusap. Sikreto. Nakangiting sagot ni Mama. Ngumiti rin si Miguel. Usapang lalaki. Tiningnan ko silang dalawa. Mukhang may mahalaga silang pinag-usapan, pero hindi na ako nagtanong. Nang gabing iyon, sa bahay ni Mama kami natulog. Sa aking dating kwarto. Nakadikit pa rin sa pader ang mga drawing ko noong bata. Isang drawing ng sarili ko na tumutugtog ng piano. Isang drawing ng lawa ng BLED. Isang drawing ng pamilya namin. Tiningnan ni Miguel ang paligid ng kwarto at sinabi, alam ko na kung paano ka lumaki. Paano? Tanong ko. Sa isang tahanan na puno ng pagmamahal, sagot ni Miguel. Ngumiti ako. Tama, mahal na mahal ako ni Mama. Ngayon, ako naman ang magmamahal sa iyo. Sabi ni Miguel. Niyakap ko si Miguel. Salamat. Mula sa bintana, nakikita ang mga ilaw ng Ljubljana. Ang lungsod kung saan ako ipinanganak at lumaki. At malapit ko nang iwan. Hindi ka ba nalulungkot? Tanong ni Miguel. Umiling ako. Hindi. Basta kasama kita, kahit saan ay okay lang. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Mamuhay tayo ng masaya. Oo. Mamuhay tayo ng masaya. Ipinangako ko. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Pumunta ako sa eskwelahan sa BLED at nag-submit ng resignation. Nalungkot ang principal. Miss Nea, nakakalungkot naman. Gustong-gusto ka pa naman ng mga bata. Sa sinabi ng principal, nalungkot din ako. Nanghihinayang din po ako. Pero ito po ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Tumango ang principal. Naiintindihan ko. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Sana maging isang mahusay na guro ka rin sa Pilipinas. Paglabas ko sa eskwelahan, nilibot ko ang campus. Ang lugar kung saan ako nagturo ng unang semestre. Ang music room kung saan kami kumakanta ng mga bata. Ang faculty room kung saan kami nagkukuwentuhan ng mga kapwa guro tuwing lunch break. Mukhang mamimiss ko ang lahat. Pero tumingin ako sa hinaharap, patungo sa isang bagong simula, at dumating ang araw ng aming kasal.
Nagpa siya kaming magdaos ng isang maliit na kasal sa isla ng Bled. Si Mama, ang mga magulang ni Miguel, at mga malalapit na kaibigan lang ang imbitado. Lumipad pa mula sa Pilipinas ang mga magulang ni Miguel para sa kasal. Unang beses kong makikilala ang aking mga biyenan. Kinabahan ako, pero mainit nila akong tinanggap. Noong gabi, bago ang kasal, kinausap ako ng aking biyenan. Nea, nahihirapan ka bang mag-aral ng Tagalog? Tanong niya. Sinagot ko siya gamit ang Tagalog na itinuro sa akin ni Miguel. Medyo mahirap po, pero nagsisikap po akong matuto. Hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay at sinabi, pagdating mo sa Pilipinas, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Nagpasalamat ako. Sa araw ng kasal, nakasuot ako ng puting bestida at sumakay sa pletna. Si Miguel ay nakasuot ng suit at naghihintay sa akin. Kasama rin sa bangka ang aming mga pamilya at kaibigan. Habang sumasagwan ang mga bangkero, naglakbay kami patungo sa isla. Naalala ko, noong unang beses akong sumakay sa bangkang ito. Noon, si Miguel ay isang estrangherong Asyano lang. Ngayon, siya na ang aking kabiyak. Pagdating sa isla, dahan-dahan kong inakyat ang 79 na baitang. Hawak ni Miguel ang aking kamay. Mula sa unang baitang hanggang sa huli, masaya ako. Sumunod ang aming mga bisita at lahat sila ay bumati sa amin. Pagdating sa simbahan, nagpalitan kami ng mga panata. Isang simpleng seremonya, ngunit malalim ang kahulugan. Tiningnan ko si Miguel sa mata at sinabi, ipinapangako kong mamahalin at igagalang ka habang buhay. Pasasayahin kita. Nangako rin si Miguel sa akin. Ipinapangako kong poprotektahan at mamahalin si Nea habang buhay. Naghalikan kami at pumalakpak ang lahat. At muli naming pinatunog ang kampana ng mga hiling. Kling-klang, ang tunog na iyon ay hudyat ng aming bagong simula. Pagkatapos ng kasal, nagpicture kami sa buong isla. Background ang lawa ng Bled, ang Alps, at ang 79 na baitang. Lahat ng sandali ay maganda. Sa gabi, nagkaroon kami ng reception sa Bled Castle Restaurant. Magkatabing nakaupo ang mga magulang ni Miguel at si Mama. Magkaiba ang wika, pero si Miguel ang nagsilbing interpreter at mabilis na naging malapit ang dalawang pamilya. Sinabi ni Mama, sa aking biyenan, inihahabilin ko sa inyo ang aking anak. Sumagot ang aking biyenan, aalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Pagkatapos ng reception, nagkaroon kami ng oras ni Mama. Ang pagpapaalam sa kanya, ang pinakamahirap. Niyakap ako ni Mama ng mahigpit at sinabi, maging maligaya ka. Iyon ang hiling ni Mama. Opo, Ma. Magiging masaya po ako, ipinangako ko. Tawagan mo ako lagi. Nanginginig ang boses ni Mama. Opo. Araw-araw po. Naluluha na rin ako. Makalipas ang ilang araw, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Nauna nang umuwi si Miguel sa Pilipinas para maghanda at sumunod ako pagkatapos kong ayusin ang aking mga gamit. Paglabas ko sa arrival area, nakita ko si Miguel. May hawak siyang bulaklak at naghihintay sa akin. Tumakbo ako at niyakap siya. Na-miss kita. Ako rin. Ang tagal ng 1 buwan, sabi ni Miguel. Dinala ako ni Miguel sa bahay ng kanyang mga magulang. Mainit nila akong tinanggap. Welcome, aming manugang. Niyakap ako ng nanay ni Miguel. Kinabahan ako, pero sinubukan kong magsalita sa Tagalog. Hello po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ngumiti ang mga magulang ni Miguel at inanyayahan ako sa loob. Puno ng pagkain ang mesa. Kain ka ng marami. Pagod ka sa bahay, di ba? Sabi ng tatay ni Miguel. Nagpasalamat ako. Unang beses kong makatikim ng pagkaing Pilipino, pero napakasarap. Adobo, sinigang, lechon lahat ay bago sa akin. Habang kumakain, nagkuwentuhan kami. Curious ang mga magulang ni Miguel tungkol sa Slovenia at sinikap kong ipaliwanag gamit ang aking limitadong Tagalog. Si Miguel ang nag-interpret sa tabi ko. Napakabait sa akin ng mga magulang ni Miguel. Makalipas ang ilang araw, dinala ako ni Miguel sa aming magiging tahanan. Isang maliit na apartment sa labas ng sentro ng Maynila. Ito ang bahay natin. Binuksan ni Miguel ang pinto. Malinis at maayos ang loob.
Inihanda na pala ni Miguel bago ako dumating. Gusto mo ba? Tanong ni Miguel. Gustong-gusto ko, nakangiti kong sagot. Ang ating tahanan. Nilibot ko ang bahay. Maliit ngunit mainit ang pakiramdam. Sapat na para sa aming dalawa. Mula sa bintana ng sala, nakikita ang tanawin ng Maynila. Ibang-iba sa lawa ng Bled, pero masaya ako. Dahil kasama ko si Miguel, hindi naging madali ang buhay sa Pilipinas. Ang wika ang pinakamalaking hadlang. Tinuruan ako ni Miguel ng mga basic. Pero mas mahirap ang Tagalog sa pang-araw-araw. Ang mamili sa palengke, ang sumakay ng bus lahat ay bago at mahirap. Pero hindi ako sumuko. Araw-araw akong nag-aral ng Tagalog at nanood ng mga teleserye para matuto. Tinuruan ako ng biyenan kong magluto ng pagkaing Pilipino. Adobo, sinigang, lechon, kaldereta isa-isa kong natutunan at nasanay ako. Noong una, hindi ko kaya ang anghang ng Bicol Express. Pero ngayon, parang kulang ang kanin ko. Kapag wala iyon, laging nasa tabi ko ang biyenan ko para magturo. Nea, ganito ang hiwa ng sibuyas. Ganito lang karami ang toyo. Masipag akong natuto. Nagsimulang magturo si Miguel ng physical education sa isang elementarya. Sa wakas, guro na siya. Araw-araw pag-uwi, ikinukwento niya sa akin ang mga nangyari sa eskwelahan, kung gaano kakulit ang mga bata, ang mga nakakatuwang pangyayari sa klase. Habang nakikinig sa kanya, naisip kong gusto ko ring maging guro ulit. Lumipas ang kalahating taon. Medyo marunong na akong magtagalog, nakikipag-usap na ako ng simple, at nakapag-adjust na sa buhay dito. Noon, nagmungkahi si Miguel. Nea, gusto mo bang maghanap ng trabaho? Magaling ka na sa Tagalog. Nag-alinlangan ako, kaya ko kayang magtrabaho sa Pilipinas, pero pinalakas ni Miguel ang loob ko. Magaling kang guro, Nea. Sa isang international school, pwede kang magturo sa Ingles. Naglakas loob akong magpasa ng resume. Nag-apply ako sa ilang international school at na-interview. Kinabahan ako, pero ginawa ko ang lahat. Ikinuwento ko kung paano ako nagturo ng musika sa Slovenia at kung gaano ko kamahal ang mga bata. At sa wakas, isang international school ang tumawag. Tanggap daw ako, lumipas ang isang taon. Nagtuturo na ako ng musika sa isang international school sa Pilipinas. Guro na ulit ako. Sa unang araw ko, kinabahan ako. Kaya ko kaya ito, pero malugod akong tinanggap ng mga estudyante. Teacher, where are you from? Tanong ng isang estudyante. I'm from Slovenia, sagot ko. Slovenia? Where's that? Curious nilang tanong. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa Slovenia. Ang lawa ng Bled, Ljubljana, ang Alps. Kumikinang ang mga mata nila habang nakikinig. Wow! It's a beautiful place, sabi ng isang estudyante. Yes, it's a very beautiful place. I hope you can visit someday, nakangiti kong sinabi. Habang nagtuturo, muli akong naging masaya. Ang magturo sa mga bata, ang makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng musika. Ito ang buhay na gusto ko. Itinigil ko ito sa Bled, pero sinimulan ko ulit sa Pilipinas. Si Miguel naman ay nagtuturo ng PE sa isang elementarya. Pag-uwi namin, nagkukuwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa aming araw. May sinabi ang isang estudyante kanina, sabi ko kay Miguel. Nakakatuwa raw ang accent ko. Natawa si Miguel. Kasi cute ang accent mo, Nea. Natawa rin ako. Pero ang hirap talaga ng bigkas sa Tagalog. Hindi ko pa rin alam ang pagkakaiba ng dead at R. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Dahan-dahan lang. Magaling ka na ngayon. Tuwing weekend, nililibot namin ang Maynila. Pumunta kami sa Intramuros, naglakad sa mga pader nito, at nag-ikot sa Luneta Park. Umupo kami sa tabi ng Manila Bay para panoorin ang paglubog ng araw habang kumakain ng fishball at kwek-kwek. Ibang-iba ang Pilipinas sa Slovenia. Maraming tao, mabilis ang pagbabago, pero nagustuhan ko ang bansang ito. Makalipas ang 2 taon, masasabi kong tahanan ko na ang Pilipinas. Siyempre, minsan, namimiss ko ang Slovenia. Ang lawa ng Bled, ang Pressure and Square sa Ljubljana,
ang lasa ng kape sa cafe ni Mama. Araw-araw kaming nag-video call ni Mama. Nagpapatakbo pa rin siya ng cafe at malusog. Kamusta ka na, Nea? Lagi niyang tanong. Okay lang po, Ma. Sobrang saya ko po. Nakangiti kong sagot. Isang araw, bumisita si Mama sa Pilipinas. Nang makita niya ang bahay namin ni Miguel, umiyak siya. Maayos na pala ang buhay mo dito, Nea. Opo, Ma. Sobrang saya ko po. Sagot ko. Nag-usap kami ni Mama tungkol sa Bled. Sinabi ko sa kanya, Ma, kung hindi tayo sumakay sa plet na boat na iyon, hindi sana kami nagkatuluyan, di ba? Ngumiti si Mama. Tadhana siguro. Opo. Sa bawat sagwan ng mga bangkero, pakiramdam ko'y papalapit din ang puso ko kay Miguel pag-amin ko. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Ako rin. Ang bangkang iyon ang nag-ugnay sa atin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Ibang tanawin sa lawa ng Bled, pero sanay na ako. Naisip ko. Naging guro ako tulad ng pinangarap ko. Itinigil ko sa Slovenia, pero sinimulan ko ulit sa Pilipinas. At may mas mahalaga akong nakuha, ang buhay kasama ang taong mahal ko. Tinupad ng Pilipinas ang pangarap kong magbahagi ng pagmamahal. Ang gusto ko mula pa noon, ang magbahagi ng pagmamahal sa iba, ginagawa ko na dito sa Pilipinas. At si Miguel ang nagbibigay sa akin ng pagmamahal. Araw-araw, ginigising niya ako, sabay kaming kumakain ng hapunan, at namamasyal tuwing weekend. Masaya ako kasama si Miguel. Ang Pilipinas, ang bansang sumagwan ng pag-ibig para sa akin. Tulad ng mga bangkero ng plet na sumagwan para dalhin ako kay Miguel, ang Pilipinas ay sumagwan para dalhin ako sa isang bagong buhay. Mayroon na akong 2 tahanan. Parehong nasa puso ko, pero ang pinakamahalaga ay kasama ko ang taong mahal ko. Iyon ang tunay na kaligayahan. Masaya ako, kasama si Miguel, dito sa Pilipinas, magpakailanman, ang sandaling nagtama ang aming mga mata sa cafe, ang sandaling sumakay kami sa pletna, ang sandaling inakyat namin ang 79 na baitang, ang sandaling pinatunog namin ang kampana ng mga hiling. Lahat ng iyon ay nagdala sa akin dito. Ang Pilipinas ang bansang tumupad muli sa pangarap kong magbahagi ng pag-ibig. Ang bansang nagpakilala sa akin kay Miguel. Ang bansang nagbigay sa akin ng bagong simula. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang bansang milagro na sumagwan sa direksyon ng aking buhay. At ngayon, tunay akong masaya. Kumusta ang kwento natin ngayong araw? Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-like at iset ang notification para sa mas marami pang kwento. Ang pagiging miyembro at pagpindot sa hype button ay makakatulong na maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa panunood.